We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Magandang araw po ulit sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito at po ang ating palatuntunang We Can Do It! Magagawa nga po natin sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Ganun talaga yun. Pag medyo nahirapan tayo, we can do it with the Lord. Yeah, yun ang sikreto dyan, mga kaibigan. And then, sa ating mga taga-subaybaitan, alam ko, they've been watching all over the world. Alam mo, mayroon sa Japan, mayroon sa Saudi Arabia, marami tayong mga listeners. And sa Pilipinas. And of course, bilang mo, we are in one room right now. And we are just together enjoying each other. And of course, kayo po ay may mga hinaing din, may mga kabigatan din. At alam mo naman na nangyayari sa ating bansa, no? There's just so many things going on. The recent earthquake, ganon. Nagmamahal ang mga bilihin. Inflation. Yes. Pero huwag tayong hindi magmahalan. Tayo na lang ang magmamahal sa isa't isa. Correct. Kasi nagmamahal na ho ang bilihin. So, gamitin ho natin yung pagmamahal. Ayun. Gumagaya na ho ako sa mga yapak ni Ate Maru kasi she's so good in the coinage ng words. Kaya ho, natututo po ako. Kaya ho gusto kong maglalapid dito. Kaya alam mo, yung buhok ko ay nag-iiba. Hindi ko talaga magagaya yung buhok ni Ate Maru. Alam mo, salamat kay Alice. Alice in Wonderland. Alice. Maging kaibigan natin. You know what? She's a Latina, but I'm trying to witness to her about the Lord. And that's what evangelist too talaga si Ate. That's what I love to do. And I it's not just a talking tayo din. This is a lesson. Hindi lang yung salita tayo, but we do it also in action. Yeah, kaya malaki ka mag-tip. It's just at the tip of my tongue. Ang galing talaga. Well, mga kaibigan, salamat dun sa pagsama niyo sa amin. Yun ho mga notes ninyo na pinapadala sa amin. When you type in some messages, it's a big encouragement for us. Yeah. And, we don't mind paulit-ulit what we don't really mind, and we are so blessed to have you in the program. Right. Well, kung meron kayong mga questions, kung meron kayong gustong mga topics na i-discuss natin, o kung ano man po yung ito, baka meron ka kayong kakilala na pwede nating ma-interview, o baka kayo mismo pwede namin interview. Yes. Kasi gusto ho namin yan. Gusto nating lahat tayo magkarinigan, and what we are highlighting, yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Yun ho yung highlight natin. Kasi sabi mo nga, Ate Maru, marami na tayong mga problema sa mundong ito. Nakikita natin yung mga gulo. Bakit pa dadagdagan natin yung negative, right? Ang salita po ng Diyos, yung encouragement, exhortation sa buhay ng mga kapatiran natin na nananagumpay sa buhay nila in spite of the mga challenges ng buhay. Yun ho ang dapat nating i-highlight. Yun. Ang pinakamagandang negative lang yung sa COVID. Negative naman. Negative ka ba? Oo, negative ako. Negative. Nega ka na ngayon. But we are just so thankful, mga kaibigan. We are so blessed, really. We look forward to our program, even though once a week lang. Oo nga. Right, but then, talagang masayang. Gusto pa ho yata ni Ate Maru, daily ang program. Daily.
Hindi ko na kaya. Ikaw nga dyan. Ngayon po ay nasa Thailand pa rin ho ako. Pero Kasi ikaw, Tan, hindi daily ang gusto mo. Nagdidili-dali ka. ang galing talaga. Ang galing ng mga words. Yan. Yan. Ate Maru is master of words. Galing yan sa ating sa apo ko. Sa dili-dali. But anyway, mga kaibigan, ito po ating programang We Can Do It. Magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Right. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ganoon din sa channel 185 sa GCTV tuwing Sabado naman siya. Alas 6:30 ng umaga. Wala, Ate Maru, diretso na tayo sa FEBC International. Yes. Highlight uli natin ang gawain po sa Cambodia. Alam nyo, natutuwa ako sa Cambodia kasi it's a young nation, right? I mean, still young. Technically young kasi dahil nga sa mga nangyari noong mga 70s. Yes. Sa pinaggagawa po ng Khmer Rouge, and now after that, even the community in the population in Cambodia is young. However, alam po ninyo, ang evangelicalism pala ron ay magwa 100 years na rin sa 2023. Kaya ako nabanggit yung magandang makita sila. Kasi nung nagsimula tayo sa FEBC, di ba, pagka may mga big events, tayo yung nagko-cover, tayo yung nagiging platform nila sa radyo. Sa radyo, yes. Yung mga coverage natin noon, Ate Maru. Ngayon naman, sila ho ang gumagawa ng mga coverages sa Cambodia, mga big events. Noon pong June 25, yung committee po ng Gospel Heritage, organized ito ng mga Christians sa Cambodia. Nag-gather sila para magkaroon ng worship, praise and worship, i-encourage ang mga tao at ihanda ang mga Christians sa January 2023 event na i-celebrate yung centennial anniversary ng heritage of the gospel to Cambodia. So 100 years, they're celebrating 100 years. Pero yun nga ho, pagka mayroon ho nakapasok na tyrant, sa isang bansa, doon nagkakaroon ng maraming mamamatay. And we can see that in this world. Marami na hong naglalabasan ng mga tyrants and they're becoming so obvious sa buong mundo. And we're concerned of that, definitely. Pero alam po ninyo, yun ho mga tyrants na yan, malalaos din po yan. They will also get tired. Dahil tyrant sila Ang galing. Pinatawa na naman ako ni Ate Maru. Pero seriously. Pero serious kaya, Ate Maru. They're gonna get tired. Kasi yung kanilang empire na gustong i-build, mawawala ho yan. Masisira din po yan. Yung empire ng Panginoong Jesus ay magpapatuloy. Kailan pa man. And we're just so happy ang FEBC Cambodia ay nagpapagamit po sa Diyos in doing that, in streaming. Sila kasi nag-i-stream, sila yung nagre-radio broadcast para maabot naman ito sa mga probinsya. Kasi definitely ang gathering, yung big gathering, there are about 1,000, I think kung di ako nagkakamali, ay ito, mga 2,500 sa malaking gathering ito sa Phnom Penh. And how much more sa mga nanonood sa Facebook Live. So more, additional thousands and thousands na nakikinig po sa Facebook. Ganun din sa ibang sa radio stations natin. Yeah, we thank God for that. And that's gonna be next year, ano? Yeah, next year. Pero nagkaroon na sila ng gathering just to prepare the church for that. Are you going?
Wala pang imbitasyon, Wala pang pero invitation. yeah, definitely pagka nagbigay sila ng invitation, Oo. it would That's be nice. a good Yes. history making, Mhm. eternal ano yan eh. Eternal history yan eh, no? For forever. Yeah, nabanggit mo Ate Maro kasi we had a great time also in Yeah. Mongolia. Mhm. In celebration nila ng 20 years of Christianity, you Oo. know. So kung young, talagang young ang Christianity Yeah, sa sa Mongolia, Mhm. no? I think nag-celebrate nag-celebrate na sila ng 30th Mhm. lately. Nung nakapunta kasi tayo 10 years ago, so they celebrated 20th. Mhm. But yeah, God is moving. Amen. The Lord Amen. is moving. Ang news kasi puro syempre ang highlight is mundo. Hindi nila i-highlight yung Diyos. Yeah. Puro mundo. Mm-mm. Anyway, just closing in for this feature, for this section. Yung ministry sa Cambodia, ito yung isang testimony natin sa Cambodian listener. Sabi niya, even though I was a Buddhist monk in the 1980s, I tuned into your broadcast. So nakikinig na siya sa atin, sa broadcast. In 2000, while listening to a pastor pray on the radio, God opened my heart. Amen. I continued to listen night after night. The Holy Spirit changed me, and I accepted Jesus Christ as my Savior. God had a plan for me to share the good news, and now I am a pastor. Wow. Thank you for opening FEBC. Thank you, FEBC, for opening my eyes and my heart to hear the word of God. I pray He will give you the power to spread the gospel to many more of my people. I thank God for receiving the new radio with a memory card containing audio chapters of the Bible. I do not know how to read or write. I have learned a lot from listening. The radio programs have also blessed me grow spiritually. Oh, wow. I thank you, Jesus. Hi. Amen. So itong mga oral na mga bansa, ang tawag natin dyan, mga oral learners sila. No? Practically, Filipinos are all oral learner. I'm an oral learner. I push myself to read. Yeah. Pero I prefer more on listening. Oral learner talaga ako eh. So, you know, kaya ho ang radyo, ang audio, ngayon nasa radyo TV na tayo. Hindi natin hina-highlight masyado yung pagpapakulay ng buhok. TV, TV, hindi highlights sa TV, pero bigyan kita ng bukotan. Implant. Okay. So anyway, you know, ang highlight talaga natin yung kaya sabi nga nila, very biblical ang Christians eh. Ang Christians, ang radio ministry, no? Kasi Romans 10, faith comes by hearing and hearing the word of God. No. I like that. So faith comes by hearing and hearing the word of God. And we will declare those truths that we could ground on our faith on to these truths. So yan, mga kaibigan, yan po ang FEBC International highlighting Cambodia, and we are excited that they'll be celebrating 100 years. At marami pong mga taong nakakakilala sa Panginoon. That's right. Oh, praise God for the ministry sa Cambodia. But then, let's talk somewhere in the ministry naman dito sa Philippines. Kasi ang dami tayong mga kaibigan na talagang ginagamit sila ng Panginoon wherever they are. Yes. So just stay put and we'll give you that person in just a little while.
blessed once again dito po sa ating program kasi ito yung second part natin, Tan. This is we meet a lot of people, in different areas of life. At saka yung mga testimony nila ay glory to God. Glory to God. At ito si Brother Manny, at ipapakilala pa ho namin siya officially sa inyo ay doon ho sa isang gathering dito sa Anaheim Convention, nilapitan lang po kami sa Papuri, yung ating Papuri USA dito. And he shared his testimony and we said, kailangan naming marinig pa ito. Right. Siguro, balikan lang natin si Brother Manny po ay taga Lara Jose Panganiban. Born in Lara Jose Panganiban, Camarines Norte. Graduate siya in agriculture sa Araneta University. And then he moved to the US noong 2014, became a housekeeper in a hospital. But then napaka-unique ng kanyang ministry kasi ang galing-galing niya mag-ukulele. Kaya narito muli po, siya po ay member ngayon ng Union Community Bible Church at talagang DZAS listener siya mula nang nakilala niya ang Panginoon. Let's welcome back Brother Manny Francia Jr. Kamusta, Brother Manny? Mabuti po. Maraming salamat sa Diyos at sa pangalawang pagkakataon nagkasama po tayo dito. Alam niyo si Brother Manny ay galing pa yan sa kanyang first job. And he is going into the second job. Ganito talaga dito sa Amerika. Yeah. But anyway, Brother Manny, nadinig na, marami na ang nakarinig ng first part ng ating interview sa iyo. And then, ngayon po, because nung kinukwento mo sa akin, I was so blessed when you told me about paano nakakilala ang iyong older brother na ay number one mo yata talaga kumokontra sa iyo. So you tell us about that. Okay, salamat po. At una po sa lahat, I was so blessed na talagang ang Panginoon kapag kumilos, eksakto. Hindi yung sa oras at panahon na gusto natin. Umaari sana ganon. But then, God has His own perfect time. Tungkol po doon sa kapatid ko, kasi nung ako ay makakilala sa Panginoong Diyos noong 1983, siya po babanggitin ko, siya po ay nag-aral ng, he is a very religious person. Naging seminarist. Okay. Pero nang malaman niya noon na ako'y na-born again, sabi niya, ikaw pabago-bago ka ng relihiyon. Sabi ko, kuya, hindi naman to relihiyon Relasyon ito sa Panginoon. Basta marami siyang mga sinasabing pakontra. Pero, minsan kasi, nung magkasama kami noon sa bahay sa Larap, it so happened na bakasyon, he was there. At naririnig niya minsan yung mga Bible studies namin. Kung naalala niyo po, ako yung nag-lead ng Bible study small group. Ngayon, parang baliwala sa kanya. But then, I do believe, nagpe-pray na ako, sabi ko, Lord, alam ko po na ang salita niyo, kapag lumabas sa bibig, hindi yan babalik na walang bunga. Hindi ba sinasabi yan? So, I believe on that promise of God. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa kapatid ko. Kasi salita niyo ang lumalabas sa bibig ko at maririnig niya yon at meron yung kapangyarihan. Hindi nga nagtagal, mga ilang araw lang. Meron, kasi isa pa nga yung talagang avid listener ako ng 702 DZAS. Yes. Kaya kapag sa umaga pa lang, nakatune in na ako niyan. DZAS, 702, DZAS, FEBC, gano'n. Tapos mga papuri music. Tapos meron pa ako ng cassette tape. Yun ang pinag-aaralan ko. Sabi ko, pag-aaralan ko itong kantang ito,
Tapos, ituturo ko doon sa Bible study. Kasi few months pa lang ako. Nung wala pa akong 1 year noon eh. Few months pa lang. Tapos, minsan, naandun ako sa second floor sa kwarto namin. Sabi ko, may narinig akong kanta. Although it's an English song. Pero praise song yun. So, ginawa ko, nagdahan akong buba. Nagsinilip ko na sa baba. Andun yung kapatid ko, si Kuya Danny. Tapos ibang enjoy siya na nakikinig. Hindi ako nagpahalata. Pero, ay naka-create ako ng ingay. Tapos, parang nabigla siya. Inoff niya yung cassette. Parang ayaw magpahalata. Kahit halatang-halata na. So nangyari, nasanay siya sa ganon hanggang sa, sabi ko, I started sharing with him one-on-one. Tapos para bang nagpe-pretend siya na baliwala. Yeah. Pero nag-i-stick ako doon sa word ng Panginoon na, Lord, kayo pong bahala. I know there is power in your word. Nasa Hebrews chapter 4 verse 12 din yan. So, to cut this story short po, I continued sharing with him until finally, pinetition siya ng kanyang wife na pumunta sa Maryland. Sa Maryland. Okay. Then siguro mga after more than a year, may na-receive akong sulat. Tapos, may motorbike kasi ako, naka-motorbike ako noon. Kinuha ko doon sa post office. Nang makuha ko, at itinabi ko yung motorbike ko, tapos binasa ko. Ang sabi sa akin ay, Dear Nolo. Nolo kasi ang tawag sa akin. Nickname sa family. Sabi ba naman ay, Praise the Lord. In bold letters pa. Parang bang, sabi ko, nangaasar pa yata ito Pero, alam nyo, ang sumunod, I cried. Nang mabasa ko na yung first part ng sulat, sabi niya, Nolo, hindi na sayang yung pag-share mo sa akin ng Word of God. Oh, wow. At doon sa pakikinig ko sa radyo, doon sa DCAS, na akala ko hindi mo alam. Pero meron talagang kapangyarihan. Ngayon sasabihin ko sa iyo, na born again na rin ako dito sa Maryland. Yes. Praise God. Alam mo nyo, habang nakaupo lang ako doon sa motorbike ko, yung mga hagulgul ko, I don't know, pero I was so emotional. Pero talagang with joy. Ang saya-saya ko. Sabi ko, Lord, salamat po. Tinawag yun yung kapatid ko. Brother Manny, anong year mo natanggap yung sulat? Born again po ako noong 1983. Tapos umalis siya, I think, para yatang 1984 or 85. Tapos, siguro mga less than a year, nakatanggap ako ng sulat. Alam niyo na noon, snail mail pa sa post office. Oo, tama. So talagang I have to pick up the letters. So mga 2 years, 2 years in the process. Almost 2 years. Kaya, nako, yung iyak ko na para akong, sabi, para yatang, kung may makakita sa akin, ano nangyari dito sa taong ito? Umiiyak pero pagkatapos nakangiti. Well, that's how the power of God is really can be seen kapag may pinakita ang kapangyarihan niya sa atin. Amen. So yung brother ko, si Danny Francia, na born again na rin, and he is an active member of his local church doon po sa Maryland, USA.
Wow. Wow. Praise Okay. God. Praise God. So, Brother Manny, I know you have one more to share kasi naging housekeeper ka sa isang hospital. At you have been telling us about how you minister, aside from, of course, taking care of them. No? Aside from that, ay ikwento mo rin sa amin in about mga 5 minutes, kwento mo sa amin kung how did you come to know all these patients, and then kinakantahan mo sila, and then anong effect nito sa kanila, especially when you share Jesus sa kanilang buhay. Okay po, isa muling pagpupuri sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, I started working as a housekeeper sa isang long-term acute care hospital dito sa New Jersey. Pero ang naging practice ko na kasi, I used to always bring my ukulele with me. Kahit saan ako pumunta, sa trabaho man, nagbabiyahe ako, yung pong ukulele ko, kaya nasa picture na yan pa rin yung hawak-hawak ko at daladala ko hanggang ngayon. Ngayon, during my break time, kasi bago pa ako dun sa hospital, I used to play my ukulele in the staff break room. Minsan, may papasok ng mga nurse, respiratory therapist, mga ibang empleyado, pupunta sa break room, naririnig akong kumakanta. Sabi niya, "Hey Felix," another reminder po, dito sa workplace ko, ang pangalan ko naman Felix. Daming pangalan. Go ahead. Daming pangalan. Anyway, so ang sabi ng mga nakakarinig sa akin, "Hey Felix, you have such a nice voice." Well, siyempre, ina-appreciate ko na lang. Thank you very much. Tapos minsan, alam niyo po, sa hospital na pinagtatrabahuan ko, ang mga pasyente namin doon ay mga buwanan. They stayed for months or even a year. Wow. Sa aming hospital care. And my usual observation in every patient, depression. They are so depressed. And I do understand. Kasi katulad ng na-share ko nun sa inyo, naging pasyente rin ako, na open heart bypass din ako. 7 clot vessels. But then God gave me a second life, as I say it. Kasi biro mo 7 baradong ugat. Wow. But then God gave me a miracle. Kaya I consider myself now, this is now my second life. So ang ginawa ko, doon sa pasyente, I tried to serenade a patient with his family. Hindi po ito alam nung administration namin. Pero dahil para bang yun ang tumutulak sa akin na gawin ko. Kasi naobserbahan ko talaga ang lungkot. Yung patient was so depressed at affected na rin pati yung family. And then, I offered my music. Sabi ko, can I share a song to you? Sabi niya, what? What song? Who are you anyway? Sabi, I'm the housekeeper. So you're a housekeeper. So what song? Parang kind of weird. Dahil nag-o-offer ako, hindi para maglinis, kundi mag-offer ng isang song. So anyway, sabi ng pasyente, let's listen to him. Let's listen to him. So, alam niyo rin po, dahil bawal kasi yung mga religious na things. Yeah, tama. Hindi po yun. So, alam niyo po ba yung una kong kinanta? My favorite song, Somewhere Over the Rainbow. By Israel Kamikawiwo'oli. And Israel Kamikawiwo'oli is the Hawaiian guy. Yeah, born again. Yes. Before he died in 1998. Siya yung parang naging, let me use the word, idol ko sa ukulele. Siya ang nag-inspire sa akin. Then I started singing the song at sinabi ko,
doon sa song na always remember, para bang nagbigay pa ako ng question, sabi ko, how many colors are there in a rainbow? Alam nung member ng family, 7. Sabi, oh yeah, that's right. Okay, tapos I started singing, then silence in the room. And they started crying. Tapos sabi niya, yung pasyente pala, paborito niya yung kantang yun. Wow. Somewhere Over the Rainbow. The original version. Right. Yes. So she was touched. And then started crying, and sabi niya, thank you very much for that song. You gave me hope. Wow. Parang ako ngayon yung nadala. Naiyak na rin ako because I'm so blessed. Oh. Wow. Brother Manny, we don't have that much time, no? Nako, napakaganda naman ng istorya mo. And then, favorite ko rin yan sa Over the Rainbow. That's true. Brother Manny, last question sa akin. Okay. Ngayon, alam na ng administration na kumakanta ka sa mga pasyente? Alam po nila dahil family, when I sang in the family, binanggit nila sa admin. Sabi niya, you have one therapist here. Hindi respiratory therapist, hindi physical therapist, kundi music therapist. With his small guitar. Wow. Brother Manny, thank you so much. Yeah. Very limited na yung time natin. Salamat sa Diyos. Alam nyo, nagpapagamit ka lagi sa Panginoon. Yes, That's it. Yes. That's it. Whatever God has given you, you offer it to the Lord and you use it for the Lord. Yeah. Brother Manny, thank you so much, and you take care of yourself. And then let's have some sharing time sa telepono. Yes. Okay. So ulitin, Okay, Brother Manny. Ito sa po Diyos ang ang lahat ng papuri. Amen. Salamat. Amen. Ito po ang programang We Can Do It na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ngayon din sa Channel 185 sa GCTV. That's right. That's ang pangalan ni Brother Manny Francia Jr. Ito po yung mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz nagsasabi pong, We Can Do It! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.